So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video mga ka-lifestyle, let's talk about online learning application. Let's talk about yung pinaka-latest updates about online learning application na na-raid ng PAOK sa Pasig. Then nadatnan po nila doon yung 168 na agent ba yun or anong tawag doon, na nagtatrabaho doon mismo, and then meron pa silang isang monitor na nasilip, nakita talaga na merong ginagawang hindi maganda sa kanilang kliyente, meaning to say nanghaharas. So nung pumutok tong balita na to mga ka-lifestyle, honestly speaking, marami kagad ako man receive na katanungan, na comment, meron pa mga nagme-message talaga sa messenger ko kung ano yung gagawin nila, kung ano yung mga online learning application na na-raid, and then gano'n na nga, ito yung madalas tinatanong talaga sa akin, babayaran pa ba, kung ano yung talaga yung gagawin nila, actually, honestly speaking, hindi ko pa alam kung ano yung mga online learning application na yon. And then magre-research pa ako, in advance ko lang tong video na to para malaman nyo na merong mga online learning application ang na-raid, so hindi ko alam kung ilan yon, but one thing for sure mga ka-lifestyle, kung isa doon sa mga online learning application yung na-raid, meaning to say na shutdown na talaga yan kasi kinumpiskate lahat ng mga materials gamit nila sa pagpapautang, so pag ganun kasi wala na silang karapatang mag-operate, wala na wala nang makakasingil sa'yo kasi kinumpiskate lahat, pero mga ka-lifestyle, it's up to you pa rin, if magbabayad ka or hindi sa mga online learning application na to. Wag naman po natin kasing samantalahin, yung pagkakataon na porket na-raid, itong online learning application to is hindi na natin babayaran yung responsibilidad natin. Kahit pa paano kasi nakakatulong din naman yung mga OLAN, kahit pa paano. Pero kasi meron kasing mga iba talaga na hindi naman talaga sinasadyang hindi makabayad, and then hindi sinasadyang wala talagang pagkukunan ng pambabayad, kaya napipilitang makiusap na lang, Meron din kasing mga naglo-loan na matitigas yung ulo, kumbaga isabay na natin or isama na natin dun sa mga OLA farmers, kasi yung mga OLA farmers walang ginawa yan kundi mag-loan dito, mag-loan dyan, then hindi babayaran, matagal ko nang na-confirm na mayroong mga OLA farmers talaga, kaya nadadamay talaga totally yung mga taong nakakaranas talaga ng hindi maganda or walang intention na hindi magbayad, so meron kasi rin mga agent na hindi mo talaga mapapakiusapan, then sisigawan ka na kaagad, mumurahin ka na kaagad. Kung ganun klaseng tao kasi, mapapaisip talaga kaagad yung mga kliyente na hindi na lang bayaran, ikaw ba naman murahin, pero hindi ibig sabihin nun tatakbuhan na talaga natin yung responsibilidad natin. Kung meron tayong sapat or let's say source of income na paparating, pwede rin naman natin yung balikan, gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi sa inyo mga ka-lifestyle, yung mga online learning application na yan, nandyan lang yan, nandyan lang yan, hindi yan mawawala, yung mga accounts nyo, yung mga pangalan nyo, hindi yan madidelete, nandiyan lang yan, pwede nyo balikan yan anytime. Ngayon, karamihan talaga nang nagtatanong sa akin, babayaran pa ba, nag-shutdown na, ano yung gagawin nila. It's up to you, para sa akin, kung ako talaga tatanungin, kung hindi naman talaga ako naka-receive ng hindi magagandang pakikitungo or harassment, hindi ako naka-receive ng harassment, maganda yung pakikitungo sa akin ng agent or ng kumpanya, malaki yung itulong sa akin, syempre magbabayad pa rin ako. Pero ganun na nga mga ka-lifestyle,
Since kasi na-raid ito or na-shutdown, sino pa yung maniningil? Sino pa yung mag-ooperate, ano? Alangan naman yung mga taga-PAOK, ano? So, alamin muna natin kung ano yung online leading application na to, and then doon pa tayo gumawa ng hakbang, no? Kasi hindi rin kasi secure yung mga perang ibabayad natin, no? Hindi natin alam kung saan mapupunta, kanino mapupunta, ano? Kasi na-raid na po kinonfiscate or kinonfiscate lahat talaga ng mga materials, evidence, computers, no? Lahat po na source ng kanilang business kinonfiscate. So sino pa yung babayaran natin, no? So yun yung isipin nating mabuti, ano? Baka na naman mayroon na naman mag-comment diyan na yon, sasabihin na naman porket na shutdown na, mag-advise na hindi bayaran. Hindi po sa ganun mga ka-live sa law. Think this. Sino yung babayaran po natin, no? Pag nagbayad po tayo, malamang hindi mag-credit yan. Kasi walang mag-ooperate. Kinonfiscate lahat ng concrete evidence, computers, lahat po na nandoon sa area na yon, kukunin po or kinuha ng PAOK, no? So again, alamin po natin kung anong online leading application na yon. Huwag na lang po tayo basta dada sa video na to. Alam ko, mayroon na naman mga negative people ang papasok dito. Sasabihin na naman na nagsasuggest tayo, no? Hindi naman kasi sa ganun, ano, yung point natin, ano. Actually, marami talagang mga kababayan natin talaga na maganda naman yung history, maganda naman yung standing nila sa mga online leading application. Nagkakaroon lang talaga ng panahon, hindi inaasahan, no, na nagkakaproblema na hindi kaagad tayo nakakabayad, and that time talaga meron talaga ring mga agent ang hindi mo mapakiusapan, mumurahin ka na kaagad, no? Ganun yung pamamaraan ng ibang mga online leading application company. Hindi naman sa nilalahat ko, no, pero ganun talaga karamihan, no? 2 to 3 days pa lang bago mag-due or nag-due na, 2 3 days makaka-receive na kagad ng mga negative comment. Nakita nyo naman, ano, yung isang monitor, no? Chinek po ng head po ng PAOK na nakita naman na meron talagang pagbabanta sa kanilang kliyente, no? So, yun pa lang, makikita mo talaga, kahit merong in-interview pa talaga yung supervisor, wala daw mga panghaharas na nangyayari sa kanila, pero kitang-kita sa monitor, no, na tinatakot yung kanilang kliyente, no? So, hindi ko alam talaga to, honestly, kung anong online leading application na to, no? Basta na-mention lang na famous to, sikat na to. Pero ganun pa man, mga ka-lifestyle, in the end of the day, nasa sa inyo pa rin yan. It's up to you kung paano nyo i-handle yan, mga ka-lifestyle. Basta kung ako yung tatanungin, maniniid muna ako, magmamasid muna ako kung ano yung dapat gawin, ano? Kasi, gaya nga ng sabi ko, lahat i-confiscate yan. Lahat-lahat ng mga bagay, gamit na nasa opisina nila, i-confiscate, no? Kanino, saan tayo magbabayad? Yun yung gusto kong i-point sa inyo, mga ka-lifestyle, no? Kahit maganda yung standing mo, nakakapag-loan ka, hindi ka nag-juju, ito talaga yung inaasahan mo, lagi ka naglo-loan dito, ilang loan ka na, no? Ngayon, nag-shutdown or na-raid, baka pag nagbayad ka dito, no, baka pag nagbayad ka dito sa online leading application na na-raid dito, hindi makredit. Ganun yung iniisip ko, mga ka-lifestyle, no? So again, it's up to you pa rin kung maniniwala ka or hindi sa sinasabi ko. Basta ako, lahat ng mga sinasabi ko na experience ko na po dati. Posibleng hindi makredit yung ibabayad mo ngayon kasi yun na-raid po, no? Kinonfiscate lahat ng mga computers, no? So, yun lang, mga ka-lifestyle, ano? Peace.